Tahimik ang umagang iyon sa baryo ng San Isidro. Ang hangin ay may dalang halimuyak ng bagong giling na palay. At sa gitna ng abalang kabahayan, ay naroon si Carmen. Pawis na pawis habang naglalaba sa likod ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay kupas at magaspang. Ngunit hindi yun hadlang para sa kanya upang siya ay ngumiti. Dahil para kay Carmen, ang bawat talsik ng tubig mula sa labahan ay tanda ng kanyang sakripisyo. Isang hakbang para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Si Carmen ang panganay sa 6 na magkakapatid. Mula nang maulila sila sa ina, siya na ang tumayong ina, tagapayo at sandigan ng lahat. Ang ama nila, si Mang Isko, ay madalas na nasa inuman. Kaya't sa murang edad ay natutunan ni Carmen ang lahat. Ang magluto, mag-aral, at magbanat ng buto. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit kilala siya sa baryo bilang mapagkakatiwalaan at masipag. Carmen, pakilaba mo rin tong mga uniforme ng anak ko ha. Babalik ako mamayang hapon. Utos ni Aling Berta. Isang tiyahi na sanay na mag-utos. Opo, Tiyang. Gagawin ko po. Mahina ngunit magalang na sagot ni Carmen. Kahit pa alam niyang hindi na naman siya babayaran ito ng tama. Ganoon si Carmen. Palaging oo. Palaging inuuna ang iba bago siya. Kapag may kailangan ng mga kapatid, siya agad ang tinatawag. Ate, pahingi muna ng pamasahe ha. May exam kami bukas eh. Ate, baka may pera ka pa. Bibili lang ako ng gatas ni Bunso. At kahit madalas wala rin siyang pera, ginagawan niya ng paraan. Tumatanggap siya ng labada, ng pananahi ng mga kortina, at minsan pati pagbabantay sa tindahan ni Aling Cora, para lamang meron siyang maibigay. Hindi niya na naranasang lumabas o magpaligaw, sapagkat ang oras niya ay para lamang sa kanyang pamilya. Minsan, habang nag-aayos ng mga damit ng kanyang mga kapatid, tinanong siya ng kapitbahay. Carmen, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Sayang ka, maganda ka pa naman. Napangiti lamang siya at sinabing, hindi siguro ako para dyan. May mas kailangan akong unahin. Ngunit sa bawat ngiti ni Carmen, ay may lihim na lungkot. Sa gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawaing bahay, umuupo siya sa tabi ng lampara at pinagmamasdan ang lumang larawan ng kanilang pamilya. Isa-isang napapapikit ang kanyang mga mata. Tila inaalala kung kailan siya huling inasikaso ng iba. Isang gabi, narinig niya ang 2 tiyahin na nag-uusap sa labas. Sayang si Carmen no? Maganda sana pero walang sariling buhay. Naku, gusto niya yun eh. Palaging inaako ang problema ng iba. Napahinto siya sa pagtatahi. Tumagos sa kanya ang bawat salita. Ngunit imbes na sumagot, ngumiti siya at tinuloy ang trabaho. Para kay Carmen, ang katahimikan ng pinakamatinding sagot sa pangungutya. Habang tumatanda siya, lalong lumalalim ang kanyang kabaitan. Ngunit unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Hindi niya alam, ang mga taong tinulungan niya noon, ang mga sinakripisyohan niya, ay siyang magtutulak sa kanya sa pinakamalungkot na kabanata ng kanyang buhay. Sa gitna ng dilim, tumingala siya sa langit at bumulong. Panginoon, hanggang kailan po ako magpapakabuti? Mabilis ang paglipas ng mga taon. Ang mga kapatid ni Carmen ay isa-isa nang nag-asawa. Nagkaroon ng kanilang mga sariling bahay at unti-unting lumayo. Ang dating masiglang bahay na puno ng tawanan at kaluskos ng mga bata ay napalitan ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila pumipisil sa dibdib ni Carmen. Noong una, madalas pa rin siyang bisitahin ng mga kapatid kapag may kailangan. Ate, baka pwedeng pautangin mo muna ako. Sweldo ko naman sa susunod eh.
Ate, ikaw na muna ang bahala sa tuition fee ni Junjun ha. Wala pa kasi kaming pambayad eh. At gaya ng dati, si Carmen ay walang reklamo. Kahit minsan siya mismo ang nagugutom, inuuna pa rin niya ang iba. Ngunit nang dumating ang panahong halos wala na siyang ipon, tila biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tawag at pagbisita ay unti-unti nang nawala. Sa mga kasal at binyagan, hindi na siya iniimbitahan. Maging ang mga pamangkin na dati niyang inaalagaan ay tila hindi na siya kilala. Isang araw, dumalaw siya sa bahay ng isa sa kanyang mga kapatid, si Lorna. Pagbukas ng pinto, lumabas ang anak nito. Sino po sila? Napangiti si Carmen, bagaman kumirot ang puso. Ako si Tia Carmen mo. Sandali lang po ha. Lumabas si Lorna. May hawak na cellphone at nakataas ang kilay. Ate, ano pong sadya mo? Malamig na tanong. Naalala ko lang kayo. Wala naman akong sadya. Naisip ko kasing dumaan. Baka may kailangan ka. Ay naku ate, busy kami ngayon no. May bisita kasi kami. Pasensya ka na ha. Sa susunod na lang ate. At bago pa siya makasagot, isinara na ni Lorna ang pinto. Doon unang pumatak ang luha ni Carmen na hindi niya kayang pigilan. Hindi dahil sa galit, kung hindi sa labis na pagkadismaya. Ang mga taong tinulungan niya noon, ang mga taong pinangarap niyang makasama sa pagtanda, ay unti-unti na niyang hindi nakikilala. Lumipas ang ilang buwan. Nagkasakit si Carmen. Mataas ang lagnat. Halos hindi makatayo. Pinilit niyang tumawag kay Ben, isa sa mga kapatid na lalaki. Ben, baka pwedeng tulungan mo ako. Hindi ako makabangon. Wala na rin akong pambili ng gamot. Ate, pasensya ka na. Wala rin akong extra ngayon eh. Pati nga ako hirap eh. Kahit pagkain lang sana, Ben. Next time na lang ate. Sige, may ginagawa pa ako eh. Sa bawat tawag na walang sagot, lalong nabibitak ang puso ni Carmen. Sa halip na tulong, nakukuha niya ay katahimikan. Ang klase ng katahimikang parang sinisigaw ng mundo, na wala na siyang halaga. Nang gumaling siya sa kanyang karamdaman, nagpa siya siyang humarap sa salamin. Ang dating maamong mukha ay may bakas ng pagod, at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na noon ay wala, ang pagnanais na lumaya. Tahimik niyang pinunasan ang kanyang pawis, nag-empake ng ilang damit, at itinupi ang mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Habang inilalagay sa lumang maleta, ay pabulong niyang sinabi, Marahil tapos na ang misyon ko sa kanila. Panahon naman sigurong alagaan ko ang sarili ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, si Carmen ay ngumiti. Isang ngiting may sakit, ngunit may halong pag-asa. Maagang nagising si Carmen kinabukasan. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Habang pinagmamasdan niya ang bahay na ilang dekada na rin niyang tinirhan, napabuntong hininga siya. Dito siya tumanda. Dito siya tumulong. Dito rin siya nakalimutan. Iisa lamang ang dala niyang maleta. Luma, may sira na ang zipper, ngunit puno ng mga alaala. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kanyang rosaryo at pati na rin lumang panyo na tinahipa ng kanyang ina. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisilip, tila sinasabing panibagong simula. Habang naglalakad papalabas ng kanilang bakuran, napansin siya ng isang kapitbahay. Carmen, saan ka pupunta? Magbibisita ka na naman sa mga kapatid mo. Ngumiti siya. Pilit na ngumiti ng payapa. Hindi na siguro, Aling Sean. Sa ibang lugar naman po ako tutungo. Ha? Bakit naman? Dito ka na lang. Kilala ka naman ng lahat dito. Yun nga ang problema eh. Kilala nila ako. Pero hindi na nila ako nakikita. At tuluyan na nga siyang lumakad. Dala ang mga bagay na mahalaga.
Hindi ari-arian, kung hindi dignidad. Naglakbay siya sakay ng isang lumang bus pahilaga. Sa labas ng bintana, dumaraan ang mga taniman, bundok at ilog. Mga tanawing matagal na niyang hindi napapansin. Sa bawat kanto, may mga alaala. Sa bawat bundok, mayroong hinagpis. Ngunit ngayong papaalis na siya, tila lahat ng iyon ay nagiging alon ng pag-asa. Pagdating niya sa isang maliit na bayan na tinatawag na San Lorenzo, napansin niya ang katahimikan ng paligid. Maaliwalas, malamig, at tila walang nakakakilala sa kanya. Eksakto, yon ang kanyang gusto. Lumibot siya at may nakita siyang maliit na bakanteng lote sa dulo ng kalsada, katabi ng mga nagagandahang bahay. Mura ang presyo, kaya't agad niya itong binili gamit ang natitira niyang ipon. Doon niya itinayo ang kanyang tahanan, isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang tolda. Habang pinagmamasdan niya ito, ay talaga namang napangiti siya. Hindi man maganda sa paningin ng iba, pero ito ang simula ko. Lumipas ang mga linggo. Si Carmen ay naging tahimik na residente ng San Lorenzo. Maagang nagigising, naglilinis sa paligid, at nagdarasal sa ilalim ng punong mangga. Ngunit napansin niya, tila umiiwas ang mga kapitbahay sa kanya. Kapag siya'y dadaan, biglang humihinto ang usapan. Kapag siya'y ngumingiti, bihira ang bumabati. Minsan habang bumibili siya ng tinapay sa tindahan, narinig niya ang dalawang ginang na nagbubulungan. Yan yung matandang bagong lipat, no? Ang barong-barong sa gitna ng mga magagandang bahay. Oo nga, sabi ng kapitbahay ko, may rosaryong dala raw yan palagi. Baka alam mo na. At sabay silang nagtawanan. Pinili ni Carmen na manahimik. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Sanay na siya sa panguhusga ng iba. Ngunit sa loob-loob niya, mas masakit pa rin pala ang mapagkamalang masama dahil sa kanyang itsura. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa harapan ng kanyang bahay, pinagmamasdan niya ang mga bituin. Panginoon, wika niya, kung ito po ang kapalit ng katahimikan, tatanggapin ko. Basta't wala na akong masasaktan at wala nang aasa sa akin ng may kasinungalingan. At sa ilalim ng malamlam na buwan, sa gitna ng mga palasyong bahay, tumindig ang barong-barong ni Carmen. Ang simbolo ng isang bagong simula na magbubunyag ng katotohanan sa tamang panahon. Lumipas ang ilang mga buwan mula nang maniraan si Carmen sa San Lorenzo. Sa bawat umaga, maaga siyang nagigising, nagwawalis ng bakuran, at nagtatanim ng mga gulay sa maliit niyang hardin. Tahimik lamang siya. Hindi nakikialam, hindi rin nakikisama. Ang tanging maririnig sa kanyang bahay ay ang pagbigkas ng dasal at paminsan-minsan ay ang pag-awit niya ng mga lumang kundiman habang naglalaba. Ngunit sa kabila ng kanyang payapang pamumuhay, iba naman ang nakikita ng mga tao sa paligid. Sa gitna kasi ng magagarang bahay na may gate, sasakyan at malalakas na ilaw, ay nakatirik ang tagpi-tagping barong-barong. Parang tinik sa mga mata ng residente. Ang mga bata ay natatakot kapag dumaraan sa tapat ng bahay niya. At ang mga nanay naman ay mahilig magbulong-bulungan tuwing siya'y madaraanan. Nakakatakot yung bahay na yun, no? Parang may multo. Hindi mo ba napapansin? Lagi siyang naka-jacket kahit tanghaling tapat. Tapos mayroon pang lumang rosaryo. Baka mangkukulam nga yan. Naging mauugong ang mga kismis. Sa bawat kwentuhan sa tindahan, sa mga pagtsatsaan ng mga kinang sa hapon, palaging ang pangalan ni Carmen ang paksa. Wala namang pruweba, pero sapat na ang kakaibang anyo niya para husgahan. Isang hapon, tumaan si Carmen sa karinderya upang bumili ng kanin. Habang nakapila siya, may batang babae na biglang nagsabi, Nay, yan po ba yung mangkukulam? Ayoko po sa kanya. Napatingin ang ina.
Tapos ay pabirong sumagot. Huwag kang lalapit yan anak ha. Baka kulamin ka. Sabay tawa ng mga tao sa paligid. Tahimik lamang si Carmen. Pinayaran niya ang pagkain. Sabay marahang naglakad pa uwi. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang mundo. Hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil sa lungkot na tila walang katapusan. Sa bahay, naupo siya sa harap ng altar. Inilapag ang rosaryo at napabundong hininga. Panginoon, bakit ganito lagi? Saan man ako pumunta? May mga taong nanghusga. Hindi ba tahimik lang naman po akong nabubuhay? Kinabukasan, may kumakalat na bagong balita. Isang aso raw sa kanto ang biglang namatay. At ayon sa ilan, nakita raw si Carmen sa paligid bago ito nangyari. Agad na kumalat ang paratang na siya raw ang may gawa. May ilan pang nagsabi na nakita siyang nagbubulong sa harapan ng bahay. Lumala ang tsismis hanggang sa umabot ito sa barangay. Ang ilan sa mga residente ay pinangunahan ni Aling Pilar, ang leader ng mga marites sa kanilang lugar. Ito ang nagreklamo. Naku Kap, baka delikado na yan sa mga anak namin. Baka naman pwedeng imbestigahan na natin. Kahit tutol ang ilang mga kabarangay na mas nakakakilala kay Carmen, nanaig pa rin ang mga panghusga. Nagpatawag ng pulong ang barangay at napagkasundo ang puntahan ng bahay ng matanda isang gabi upang ito ay huliin sa akto. Sa gabing iyon, tahimik si Carmen sa loob ng kanyang barong-barong. Nagdarasal habang pinapatay ang lampara. Ngunit sa labas, dahan-dahan nang nagsisigawan ng mga tao. May dalang mga flashlight, sako, at pati na rin bawang. Ilang minuto pa, dumating ang kapitan ng barangay. Napilitan lang dahil sa kaguluhan. Sige na, pero tahimik lang tayo ha. Baka wala namang katotohanan tong sinasabi nyo. Ngunit bago pa sila makarating sa mismong bahay, ay may biglang sumigaw. Kap, may ilaw sa loob. Gumagalaw siya. Sabay-sabay silang lumapit, nanginginig sa halo ng takot at pananabik. Isa-isa nilang inilawan ang paligid. Ang tagpi-tagping dingding ay animoy takas sa tahanan ng multo. Lumabas ka dyan, Carmen. Alam naming ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao rito. Sigaw ni Aling Pilar. Tahimik sa loob. Tanging hampas ng hangin at lagitik ng kahoy ang naririnig. O ayan, wala siyang sagot. Siguradong nangkukulam na naman yan. Bulalas pa ng isa. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na simoy ng hangin ang tumama sa kanila. At mula sa dilim ay lumabas si Carmen. Nakasuot ng mahaba, lumang palda, may jacket at may hawak na rosaryo. Sa liwanag ng flashlight, mistulang mahiwaga ang kanyang anyo. Napaatras ang mga tao. Tahimik lang si Carmen. Pinagmamasta ng mga mukha sa kanyang paligid. Mga mukhang puno ng takot, galit at panghusga. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Mahinahon niyang tanong. Huwag ka nang magmalinis. Mangkukulam ka. Buksan mo yung bahay mo. Tignan natin kung ano ang tinatago mo. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Carmen. Gusto niyong makita? Sige, pumasok po kayo. Isa-isa silang nagtinginan. Nang makuha nila ang basbas ng kapitan, dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay. At doon nagsimula ang katahimikan. Sa loob, hindi nila nakita ang inaasahan nilang madilim, amoy kandilang tahanan, mga karayom, mga manika, at iba pa. Sa halip, bumungad sa kanila ang malapalasyong loob ng bahay. Ang sahig ay pinakintab na kahoy. May malinis na kortina, mga bulaklak sa paso, at isang altar na puno ng kandilang puti at mga larawan ng santo. Sa gilid ay may mga lumang libro, sertipiko at ilang larawan ng mga bata, mga pamangkin marahil ni Carmen. Walang makapagsalita. Si Aling Pilar, na kanina'y palaban, ay tila nalunok ang sariling dila. Maayos at malinis ang loob ng bahay. Ito ba ang bahay ng mangkukulam?
Mahina ngunit matalim na sabi ng kapitan. Yan lang ba ang tinatago mo, Carmen? Ngumiti si Carmen. Marahang tumingin sa paligid. Oo, Kap. Yan lang po. Ang kasalanan ko lang ay hindi ako marunong sumabay sa ingay nyo. Tahimik ang lahat. Wala ni isang mang nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang sila pala ang tunay na may kasalanan. Hindi ang babaeng pinagkakaisa nila, kung hindi ang mga sarili nilang puso na puno ng dumi at panghusga. Habang palabas sila ng bahay, maririnig ang mahinang tinig ni Carmen na nagdarasal. Patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sa gabing iyon, ang sigawan ay napalitan ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng hiya. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay ang nangyari. Lahat ay nagbubulungan. Ngayon hindi na patungkol sa pangkukulam, kung hindi sa matinding kahihiyan ng mga nag-akusa. Si Carmen na tinawag nilang mangkukulam ay lumabas na mas marangal pa sa karamihan sa kanila. Ngunit imbes na magtanim ng galit, si Carmen ay tahimik pa ring lumabas ng bahay. May dalang walis at maliit na basket ng gulay. Habang nagwawali siya sa labas, dumating si Kapitan Roldan kasama si Aling Pilar at ilang mga kapitbahay. Halatang nahihiya ang mga ito, hindi makatingin ng diretsyo. Carmen, patawarin mo kami ha. Dadala lang kami sa mga sabi-sabi. Mahina ngunit sinserong wika ng kapitan. Ngumiti lamang si Carmen. Hindi mayabang, kung hindi mapagpatawad. Wala po yun, Kap. Sanay na akong husgahan ng ibang mga tao. Pero siguro panahon na rin para ipaliwanag ko kung bakit ganito ang bahay ko. Inanyayaan niya silang pumasok muli. Ngunit ngayon, hindi na may kasamang takot. Umupo sila sa malinis na upuan, habang si Carmen naman ay dahan-dahang nagsasalita. Sinadya akong gawin tong bahay na ganito. Sa labas ay parang tagpi-tagpi. Sa loob naman ay maayos at simple lang. Gusto kong magmukhang mahirap. Nagkatinginan ng mga tao. Gulat sa kanyang sinabi. Bakit mo naman ginawa yon, Carmen? Tanong ng kapitan. Napabuntong hininga siya at bahagyang umiti. Dahil sa dati kong bahay, Kap. Lahat ng tao, gusto lang ako kapag may maibibigay ako sa kanila. Pamilya, kamag-anak, mga kapitbahay. Lahat sila lumalapit sa akin dahil lang may kaya ako. Pero noong wala na akong pera, pati pangalan ko, hindi na nila maalala. Kaya nang umalis ako sa amin, nagpasya akong magtago. Ibinenta ko ang aking bahay. Gusto kong matutunang mabuhay ng walang inaasahan at walang umaasa sa akin. Tahimik ang paligid. Tanging lagitik ng electric pan lamang ang maririnig. Sa sulok, may mga lumang larawan ng mga pamangkin at kapatid niya. Dahan-dahan niya itong dinampot at pinunasan. Yan sila noon. Mga bata pa. Walang-wala kami. Lahat ng pagod ko para sa kanila. Pero alam nyo, minsan kahit gaano kakabuti, kapag ubos ka na, ay wala na rin silang pakialam. Kaya't inisip ko na mas mabuti nang magmukhang wala para walang lalapit ng may masamang pakay sa akin. Si Aling Pilar, na laging maingay, ngayon ay tahimik lang na nakikinig. Halatang tinatamaan sa kanyang bawat salita. Carmen, patawarin mo kami ha. Hindi namin alam. Ngumiti lamang si Carmen. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Mas mabuting natutunan nyo ngayon kaysa sa huli. Hindi ko kayo kinakamihian. Hindi ako galit sa inyo. Ang totoo ay palagi ko kayong pinagdarasal gabi-gabi. Lahat ng mga kapitbahay ko. Sapagkat ayun lamang ang magagawa kong tulong para sa inyo. Tumulo ang luha ng ilang mga kapitbahay niya. Ang mga batang natatakot sa kanya noon, ngayon ay tahimik na nakatingin. Parang humihingi rin ng tawad sa kanya. Alam nyo, patuloy ni Carmen, hindi sukatan ng pagkatao ang panlabas na anyo. Minsan, yung mga mukhang marumi sa labas, sila pa ang may mas malinis na kalooban. Kaya bago kayo manghusga, subukan yung tumingin gamit ang puso. Pagkatapos ng usapan,
Isa-isa silang umalis. Si Aling Pilar ay napayuko. Halos hindi makapagsalita. Ang kapitan naman ay nagsabing ipapaayos nila ang paligid ng bahay ni Carmen bilang tulong. Ngunit ngumiti lamang si Carmen. Huwag na po, Kap. Hayaan yung ganito lang po. Gusto ko pong manatiling simpleng tagpi-tagpi lamang ito. Para kapag nakita ng mga taong lumimot sa akin, isipin nilang nahihirapan ako. Sa ganitong paraan, hindi na nila ako kailangan pang lapitan muli. At doon nila tuluyang nakilala si Carmen. Hindi bilang mangkukulam, kung hindi bilang babaeng marunong magmahal, kahit nasunog na sa kabutihan. Makalipas pa ang ilang buwan, naging tahimik at payapa ang buhay ni Carmen sa San Lorenzo. Hindi na siya tinatabla ng mga chismis. Dahil wala nang nangangahas na manlibak. Sa halip, siya na ngayon ang tinatawag na Nanay Carmen ng mga bata sa kanilang lugar. Kapag may nagugutom, binibigyan niya ng tinapay. Kapag merong may sakit, ipinapanalangin niya. Unti-unti nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Isang umaga, may kumatok sa kanyang pinto. 3 estrangherong muka. Ngunit may pamilyar na mga mata. Nang bumukas ang pinto, natigilan si Carmen. Ang mga kamag-anak niyang matagal nang lumimot sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Lorna, na minsang isinara ang pinto sa kanya. Si Ben na tumangging tulungan siya noong siya ay may sakit. At isang pamangkin na halos hindi niya na nakilala. Tahimik sila. Si Lorna ang unang nagsalita. Paos at mababa ang boses. Ate Carmen, patawad ha. Nabalitaan namin. Ikaw pala yung matandang nakatira rito. Hindi namin alam na ganito ka na. Napangiti si Carmen. Payapa ngunit may halong lungkot. Hindi ko rin naman sinabi, Lorna. Baka kasi isipin nyo na kailangan kong tulungan. Ate, hindi ganon. Nagkamali kami noon. Akala namin habang buhay kang nariyan para sa amin. Pero ngayon, huli na para bumawi. Tahimik si Carmen. Pinapasok niya ang mga ito. At tulad ng mga taga-barangay noon, namangha rin sila sa loob ng kanyang bahay. Maliwanag, maayos, malinis, at malapalasyo ang ganda. Ate, akala namin ay naghihirap ka na, sabi ni Ben, halos hindi makatingin. Yan rin ang gusto kong isipin nyo. Sagot ni Carmen, may ngiting may bahid ng pait. Ginawa kong ganito ang bahay, tagpi-tagpi sa labas, pero maganda sa loob para wala nang umasa pa sa akin. Kasi minsan, kailangan mong magpanggap na mahirap ka para matutong mamuhay ng payapa. Natahimik ang lahat. Ang pamangkin niyang si Junjun, lumapit at maigpit siyang niyakap. Chang, patawarin niyo po kami. Hindi namin alam na kayo pala ang tunay na mayaman. Hindi sa pera, kundi sa puso. Naluha si Carmen. Pinisil niya ang kamay ng kanyang pamangkin. Walang dapat ikahiya, anak ha. Lahat tayo ay natututo sa hirap. Ang mahalaga, alam nating bumawi sa tamang paraan. Pag-uwi ng kanyang mga kapatid, napuno ng katahimikan ng bahay ni Carmen. Ngunit hindi na ito mabigat kaya noon. Sa halip, meron ng kapanatagan. Minsan dumadalaw pa rin ang ilan sa kanila. Hindi na para humingi, kung hindi para tumulong. Kinagabihan, habang nagdarasal si Carmen sa harapan ng altara, napatingin siya sa larawan ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, natutunan ko rin, ang tumulong ay maputi, pero dapat alam mo rin kung kailan ka titigil. Dahil ang kabutihan, kapag labis, nagiging daan ng sariling pagkalimot. Ngumiti siya, sabay pikit ng mga mata. Sa labas ay naririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro. Mga batang dati takot sa kanya, pero ngayon ay humahanga. Mula sa labas, ang kanyang bahay ay nanatiling tagpi-tagpi. Ngunit sa loob nito'y tila isang palasyo. Napakasimpleng palasyo. Palasyo ng kabutihan. Katulad ng puso ng matandang dalagang minsang nilapastangan ng mundo. Ngunit sa huli, ay nagwagi sa katahimikan. Lumipas pa ang mga taon.
Sa maliit na baryo ng San Lorenzo, naging alamat si Aling Carmen, hindi bilang mangkukulam, kung hindi bilang babaeng marunong magmahal kahit na nasasaktan, marunong magpatawad kahit napahiya, at marunong tumawa kahit mag-isa. Ang dating tagpi-tagping bahay ay ngayon tinawag na ng mga taong bahay ng biyaya. Tuwing dapit hapon, makikita si Carmen na nakaupo sa kanyang bangkito, may hawak na rosaryo, at may ngiting payapa. Ang mga bata na dati tumatakbo papalayo kapag siya ay dumarating, ngayon ay nakaupo sa paligid niya, nakikinig sa kanyang mga kwento patungkol sa kabutihan, tiwala, at pagbangon. Hindi niya na muli pang nakita ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit para kay Carmen, ayos lamang iyon. Wala na siyang galit, sapagkat sa puso niya, ang mga taong minsang nanakit sa kanya ay bahagi na lamang ng kwento kung papaano siyang naging matatag. Kung hindi nila ako tinalikuran noon, madalas niyang sabihin sa mga kabataan, baka hindi ko natutunang tumayo sa sarili kong mga paa. Minsan, dumating ang isang sobra sa kanyang pintuan, sulat mula sa kanyang pamangking si Junjun, na ngayon ay nagtatrabaho bilang guro sa Maynila. Chang, salamat po sa lahat ng itinuro niyo ha. Hindi ko na pinipilit ang mga taong ayaw tumulong dahil natutunan ko sa inyo na minsan, sapat na ang tahimik na kabutihan. Sana makita niyo kung gaano niyo ako binago. Napangiti si Carmen. Pinunasan ang kanyang luha at itinabi ang sulat sa tabi ng kanyang rosaryo. Kung ganito lang ang bunga ng lahat ng sakit ko noon. Wika niya sa sarili. Siguro nga, sulit ang bawat patak ng luha. Sa mga sumunod na taon, siya ang naging takbuhan ng mga kababaihan sa baryo. Mga inang iniwan ng asawa, mga anak na napagalitan, mga matandang nilimot ng pamilya. Hindi siya nagbibigay ng pera, kung hindi payo at pag-asa. Ang kanyang tinig, bagaman mahina, ay tila laging may bigat ng karunungan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya nakita ng mga kapitbahay sa umaga, binuksan nila ang pinto ng kanyang bahay. At doon nila siya natagpo ang nakaupo pa rin sa harapan ng altar, may hawak na rosaryo, at may ngiting parang natutulog lang. Tahimik, payapa, at puno ng dignidad. Sa kanyang tabi, may isang maliit na papel. Huwag kayong malungkot. Ang buhay ay hindi patungkol sa dami ng taong minahal ka. Kung hindi kung gaano mo minahal ang sarili mo ng totoo. Pumanaw na nga si Aling Carmen. At sa araw ng kanyang libing, halos buong baryo ang dumalo. Ang mga dating nanguhusga sa kanya ay umiiyak. Si Kapitan Roldan ay nagtalumpati. Tinawag siyang pinakamagandang kaluluwa ng San Lorenzo. Si Lorna at Ben naman na noon ay walang panahon para sa kanya, ay nakayuko, pinupunasan ang mga mata. At habang unti-unting ibinababa ang kanyang kabaong, isang batang babae ang nagtanong. Nay, totoo po bang mangkukulam si Lola Carmen? Ngumiti ang ina nito at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, mangkukulam siya. Pero ang kinukulam niya ay ang mga puso natin. Dahil pagkatapos natin siyang makilala, lahat tayo ay natutong magmahal ng totoo. At sa katahimikan ng simoy ng hangin, tila narinig ng lahat ang boses ni Carmen. Pabulong ngunit malinaw. Sa dulo anak, ang kabutihan. Kahit pagtawanan, kahit abusuhin, ay babalik rin sa'yo nang higit pa sa inaasahan mo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi mo kailangang magmukhang marangal para maging marangal. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura ng kanyang tahanan, kung hindi sa ganda ng kanyang kalooban. At doon nagwakas ang kwento ni Aling Carmen. Ang matandang dalagang minsang nilimot, ngunit sa dulo, siya ang tanging hindi nakalimot na magmahal. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay,
Ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.